Hello everyone, I'm Olive, your site locator. Bali, welcome po sa aming YouTube channel. Welcome po sa Greenfield Realty po. Bali, for today's video, nandito po kami sa Hondagua, Quezon, kung saan bibisita po kami ng property na may sukat na 3.8 hectares. Ayan. Pero bago kami pumasok ng property, explain ko muna po sa inyo about it sa may pinaka road po niya. So bago tayo magsimulang mag-video, paki-like, paki-share and subscribe po sa aming YouTube channel, and then paki-pindot na rin po yung ating notification bell para updated po kayo sa aming mga i-upload na mga properties o yung mga bagong vlog po namin. Ayan. So bago po tayo pumasok, yan, katulad po ng ginagawa ko, usually ine-explain ko muna po yung about sa may pinaka road po natin. So lalabas muna ako dito sa may kinatatayuan ko para mas klaro po So kung makikita po nyo yung mga truck na yan po ay pinaka national road po yan. Ito po ay nasa 12 kilometers away from town proper po ng Lopez. So kung halimbawa po na tatagpusin po natin yung pinaka road na yan po ay lulusot po ng Quezon. So yung pinaka road po naman natin is almost cemented na po lahat po. So kung mapapansin po din natin, meron po tayong papasok. Ayan po yung pinaka road, yung pinaka national road, and then po mangasok tayo dito sa may gilid po dito. Ayan, kung saan nakaparada po yung aming mga motor. So explain ko po kung bakit ganon. Ito po ay dating old road. So old road po ito po yung dinadaanan po talaga ng mga sasakyan dati. Pero dahil po kumbaga ay parang dinevelop na po ng DPWH, so dito po sila nagkaroon na ng road. So sinemento na po iyan. So bali po ang nangyari, ito po ay nung hindi pa po ito dinidevelop tong daan na to, ito po ay sakop ni owner lahat po. Hanggang dun po yan sa may road na yan kung saan dumadaan yung ating mga sasakyan. So yan naman daw po ay nakapasok na sa DPWH, so magbabayad na lang po yung DPWH sa kanila. So sakop po ni owner yan pong road na yan hanggang dito sa old road. Ayan, so ito pong dadaanan po natin papasok po dito sa may property is pag-aari pa rin po ni seller. So pasok na pasok po yung sasakyan natin dito sa may dating old road po. Ayan, lakad tayo. So ayan po, nakaparada na po yung mga motor natin. Bali, ang explain po ni seller, ito pong dadaanan po natin na right of way papunta po dun sa may property is pag-aari din po niya yan. So siya po ang bahala, siya po ang magbibigay. Kung sakaling i-avail niyo po yung property, hindi po kayo mamumblema ng right of way kasi siya po ay magbibigay ng right of way. Libre na po iyan, sabi po ni seller po. So ipakita ko lang po ulit. Ayan, bali, ayan po yung pinaka road natin, and then papasok po ngayon tayo dito sa may pinaka right of way na libreng ibibigay po ni owner po. So lalakad tayo, pero ito naman po ay kung sakaling i-avail nyo, pasok po ang sasakyan dito kasi magbibigay po siya ng nasa 4 meters po para po makapasok po yung pinaka sasakyan. So libre po yan, ulitin ko, libre po. So tara, lakad tayo. So yan, bali nandito na po ako sa may pinaka property po, dun sa may pinaka start ng property. So naglakad po ako, pero pasok na pasok po yung sasakyan, kagaya ng nasabi ko, magbibigay po si owner po ng right of way. So yun po ay libre. So dito na tayo mag-start dun sa may pinaka bungad po ng property. Ito po ay 3.8 hectares po. So ang property po natin magsisimula po dito sa may mahogany po na yan. So mapapansin din po natin yung pinakakalsada po natin medyo clear na kasi ang sabi po talaga ni owner, ito po ay pinakalsadahan niya na dati. So hindi naman po niya na asikaso na. So kaya ang nangyari po is mapapansin natin medyo nasudsud na po siya. So dito na po mag-start yung property dyan sa may puno ng kawayan na yan. And then na po yung pinaka-property. So dito po, itong makikita nyo na to, bakod po yan. So another property po na yan. So dito po tayo sa gawin dyan, and then dun sa may dulo na yon. So lilibutin po natin lahat yan. Pakita ko muna sa inyo yung pinakabungad ng property. Ayan po, ang dami po natin puno ng kawayan, and then may mga mahogany po tayo dito sa may bungad. Ayan, simulan na nating libutin. So dito po ay medyo slope yung bungad. Ayan. Bali kasama po natin si tatay, yung mismo owner po. So nag-guide po tayong mabuti.
So overlooking siya. Yung lalakaran po natin is sakop ng property po. So kagaya ng nasabi ko, nakita na po natin yung pinaka-bakod. Ayan, may bakod siya. So another property na yan. So ang property po na binibisita natin ay dito po sa kabila. Puro right side tayo. So lakad tayo. Ayan. Makikita na natin yung pinaka-overlooking. Oh. So and explain ko po ulit bali ito pong kabila na to is iba po ang may-ari. And then itong nilalakaran po natin, yung yan pong medyo malinaw na kalsada na yan po ay sakop na ng property po So ang pinakakalawakan po ng property is dito po sa may left side ko kung saan po bumababa po yung aking mga kasama. Ayan. Pakita ko lang para mas kita po yung reality ng property. Bali po ang property is puro left side lang po tayo ha. Ito po ay sakop and then left side po tayo lahat. So medyo pababa po, pa-slope. Pa-slope po yung pinaka lulusungan po natin So hindi ako makapasok doon sa may bungad doon kasi talagang medyo masukal, hindi na po talaga naaasikaso po talaga ni owner. So naghanap po kami ng pwede namin babaan papunta po doon para makita natin yung kalawakan dito sa may left side ko. So tara, lalakad tayo. Pasukin natin, kahit medyo masukal, hanap na lang tayo ng mapapasukan. So kagaya na sabi ko, ito pong nilalakaran namin isakop na po ng property. Pero okay naman, kaya naman babain. Medyo masukal lang po talaga yung property. Kailangan mo maghanap ng mapapasukan para videohan po natin yung loob. Yan, sakop po yung mga na yan, mga damo-damo na yan and then mga hardwood na yan. Mamaya pupuntahan natin yan. So yan, nakababa na po kami. Bali kung di-describe ko po yung property slopey po siya. Tapos pagdating dito sa may baba, ayun, medyo kapantayan na siya ng konti. Dito tayo. So may mga ilang puno pa rin po ng niyog dito Ito po ay na-clearing na po siya. So yun nga po, wala na siyang masyadong tanim. May mga konting mga hardwood tayo, mga konting fruit bearing. Mamaya sasabihin ko po yan mamaya sa ating vlog. So yan. Bali ang explain po sa atin ni owner, ito po ay na-clearing na po pero hindi po lahat tinanggal po yung pinakaniyog at meron naman po kasing mga medyo bata pa, so yung mga matataas lang po yung pinaputol niya. So may mga puno pa rin po tayo ng mangga dyan, mga langka. Ayan. Dito sa baba medyo maganda na talaga. So talagang ang property is kulang lang po sa linis pero okay siya, ang ganda po niya. I think po ito nasa 80% na slope tayo. Gradual slope po ang property. Kagandahan, ang dami mga bagong sibol na niyog. Ayan. Mamaya re-reveal natin kung ilan yung mga puno ng niyog na yan, kung ilan yung mga natitira po, and then may mga mangga tayo, yan, langka. Ang dami pa palang dalaman nito. Even na clearing siya, ang dami po niyang ang dami po niyang mga fruit bearing dito sa loob. Ay, may mga natatanong pa ako, mga kalamansi. Sampalok, meron din tayo.
Kasi medyo pumasok pa po kami ng property. Pero kanina po nung pagpasok namin dito sa pinakabungad, dun sa may right of way na sinasabi ko sa inyo, libreng ibibigay po ni owner po. Medyo parang nalungkot ako kasi sabi ko parang ang sukal. Pero nung nakapasok po kami dito sa loob, maa-amaze ka. Ang daming fruit bearing, maganda yung pagka-slope niya. And then kahit na clearing siya, may mga tanim pa rin siyang niyog. At ang kagandahan po nito, ang dami niyang puno ng mangga na malalaki na po yung mga katawan po. Yung pagka-slope niya, as in, okay na okay siya sa akin. Hindi po siya mahirap akyatin, hindi siya mahirap babain. Yun po yung explanation ko po rito sa property na to. So, konting-konting linis lang po kasi mga ganyan damo lang naman po yung nasa loob ng property. Yan, kita naman po sa video natin yung pagka-slope niya, napaka-gradual. Maganda po tong property na to. Sa unang tingin lang po natin, kung babaybayin po natin yung kaninang right of way, tapos habang binabaybay ko yung gilid kasi nasa left side lang po talaga yung property, medyo parang sabi ko ay hindi siya ganun kaganda. Pero nung pinasok ko, okay siya. Thumbs ako dito sa property na to. Ang dami niyang mangga. As in, mamaya i-reveal po natin niya kung ano mga mangga yung nandiyan, and then kung gano'n yung inaani nila. Mamaya lahat yan sasabihin po natin sa ating vlog. So yan, medyo umakyat ako dito sa may pin, parang medyo mataas na part, para makita ko lang yung overlooking. So yan, nakita ko na. Yan, ang ganda ng view dito. And then, kagandahan nito, pwede po tayo magtayo ng kubo rito sa may pinakaibabaw po. So, parang ikot natin yung camera. Lahat yan, overlooking yung makikita mo. Tapos dito sa may mataas na part, medyo mataas na part, ang dami niya pa ring fruit bearing dito. Ayan, naglalaki ang mga mangga. Ang ganda. So, reveal ko po muna sa inyo yung mga nakatanim dito sa property. So, meron po tayong avocado, langka, mangga, santol. May mga ilan po natirang puno ng niyog. Meron din tayong suha, sampalok. May chiko tayo. And then may dalandan din po tayo. Ang dami. Ganda. Oh, ang ganda ng view. Nakakalibang po siyang ikutin. Napakaganda po ng property. And then yung mga hardwood po natin, ito po yung mga hardwood po natin nakapaloob dito. Meron tayong batino, mahogany, antipolo. Meron tayong mga kawayan. Dami natin mga kawayan dito sa may paligid po dito. And then may gemelia tayo. Tapos mapapansin po natin ang dami din nating anahaw. May mga kalamyas pa tayo, So yan, ikot pa po tayo ng property. Kaya nagbubuko shake sila. Yan, medyo punta tayo sa may gilid dito. And then kanina po kausap po namin mismo si seller po So binigay niya po yung bilang, yung tamang bilang po ng mga nakapaloob dito na mga fruit bearing. So ang sabi po niya, meron na lang po natitira ditong 100 na niyog. And then meron po tayong 100 na mangga. Yun po ay kumikita po, estimated income po noon sa loob ng isang taon ay nasa 150,000 po. Yan po ay i-maintain po yung pinaka health po nung mangga. Ibig sabihin kung maaalagaan po ng gusto. So yan po ay kumikita na ng nasa 150,000 every year.
So meron din po tayong 100 na chiko, 100 na kalamansi, and then 50 na dalanghita. So yun yung mga may source income na mga fruit bearing po na nakapaloob po dito. So si tatay po nakasama po natin na sinasabi ko po si inyong bali seller po ng property na to. Ang sabi po niya sa akin kanina, ito po ay binili po nila sa kanilang tiyahin. Pero ito po ay hindi po napatransfer sa kanila. Pero buhay po si tiyahin po niya ano. So wala naman daw po magiging problema kasi alam naman din po na binibenta na po talaga tong property na ito. Ang kagandahan din po dito, yung mga mangga po natin is puro kinalabaw. So sa ngayon po nakikita natin medyo namumulaklak na po yung mga puno ng mangga natin. So malapit na siyang mamunga. So bali lalabas na po kami ng property po ano. So isang magandang property na naman po yung na-visit natin for today. Kung sakali po na magustuhan niyo po itong property na ito, pwede niyo po kaming i-message sa aming WhatsApp and Viber po na mag-a-appear po sa inyong mga screen. Isang magandang property na may sure return income. So yan po. Lalabas po kami dito sa may gawing gilid. Napakagandang property. Ma-amaze ka po dun sa mga laman niya. Sobrang dami. Ayan, avail na po kayo mga ka-farm lot. So yan po, thank you po.